umaga. So, ang pag-uusapan pa rin natin ngayon is about mean and variance of a discrete random variable. Continuation ito sa unang video natin since kulang yung time natin. Additional problem lang to. So, ano yung mga formula natin na ginagamit? Tatlo lang yan. Ito, yung mean or yung mu, yung variance at yung standard deviation. Yan lang yung kinukuha natin. Kung hindi nyo pa naintindihan, nasa link below sa description yung unang video natin para ma-explain ng maayos to. Kasi continuation na lang to. So, another problem tayo, example number 2. So, nagtos daw tayo ng 3 coins. Tulad ng problem kanina, binigay na yung mga raw data natin. So, ito yung mga random variables natin or x. Probability natin, naka-fraction. So, ito siya. Yung sinasabi ko sa inyo kanina naka-fraction. So, ito yung paglalaroan nating given. Yung table na lang. Ano na to, omit na to. Kasi di naman magbabago to given na dito eh. So, yung gagawin ulit natin, step by step, ito muna, ito, tas ito. So, simula tayo sa mean. Ito, hindi na kailangan natin itong i-divide. Pwede naman kung gusto nyo, naka-decimal. Pero kahit di na, isolve natin to ng diretsahan. So, para ma-solve natin yan, bago na makuha natin yung summation, yung random variables muna multiply by the probability since given na yung random variable times the probability. Gagawan lang ulit tayo ng table dito. Gaya ng sinabi ko nung unang video, pwede yung lahatin na yung table dito. Pero para di lang kayo maguluhan sa discussion ko, isa-isa yung table lang. Sa una, x times the probability of x or the random variable times px. 0 times 1/8, obviously, 0. Diba? Kahit anong value pa yan. 1 times 3/8, obviously, ulit, magsusorry ako sa output ko kasi di pa ako sanay sa mga gadget na to. Kaya nga gumagawa lang ako ng table. 3/8, di ba? Ito lang naman yan, 1 times, kahit anong i-multiple yan kasi 1. Dito, 2 times 3, sa taas lang naman yan, 6/8. Sunod, 3 times 1, or magiging 3/8. Since nakuha na natin lahat ng value na to, tulad ng pag-solve natin sa una, summation na natin to, lahat to. So, isa-sum natin yan lahat. Ang total niya ay magiging mean natin or the mu. Madali lang yan. Since pare-parehas naman yung denominator, 3 plus 6, 9 plus 3, 12. 12/8 or kung i-calculator nyo yan, 1.5. Ang dali, di ba? Natakot lang kayo kasi fraction yung given. Pero actually naman, hindi naman yan nakakatakot. Susunod natin, nakuha na natin yung mu or the mean. Ano na tayo? Variance. So, gaya ng sinabi ko sa una, given na yung p of x natin. Given na, so hindi na to isosolve. Unang gagawin natin bago i-squared to, kasi multiply natin yung result ng naka-squared dito sa probability. So, ito lang muna na nasa loob. Yung random value natin, i-minus lang natin sa total ng mean or the mu. Isa-isa. So, gawa ulit tayo ng table. Diba? Ang dali lang naman pala. 0 minus 1.5, obviously, negative 1.5. 1 minus 1.5, magiging negative 0.5. 2 minus, diba? Ang dali. Hindi ko pa nagagamit dito eh. Pero alam ko niya, nahabol nyo to. So, 2 minus, para magamit natin to. So, 0.5. Yan yan, no? So, 3 minus 1.5. So, gamitin natin to sa taas. Para naman yung purpose niya, di ba? 1.5. Naku, may gamit pa rin yung solution natin dito. Yan, erase natin. Kaya ayoko gamitin ito sa taas. Kasi erase ng erase. Anyway, ganyan lang yan. Ang dali-dali. Iba-minus lang natin yung random variable of x sa mu natin or the total or 1.5. So, ayan na. Ito na lang yung gagawin natin.
yung lahat na value na 'to isa-isa, i-squared natin. 'Di ba, dito nakita niyo naman 'to dito, i-squared lang natin. So, kahit negative pa yan lahat, positive or negative, laging positive yan kasi i-squared natin yan. So, i-squared natin 'to. Ito na yan. 1.5 times 1.5, 2.25. Ang ganda talaga ng output ko. 0.5 times 0.5, 0.025. Same din yan, positive or negative, 0.25. 1.5 nandun na sa taas, magiging 2.25. Ang dali, di ba? Yan lang kadali. So, magagawa na natin yung ano, multiply na natin siya dito sa probability. Ito yan. So, ang mangyayari dyan, tulad ng pag ano natin, multiply dito yung sa numerator lang naman. So, gawa ulit tayo ng table, i-multiply natin ang result na to sa probability dito. So, 2.25, masusulat na, magagamit natin ito dito, over 8, kasi 1 naman yun eh. So, magiging 0.28. Calculator nyo para mabilis yung mahabol yung lesson. Sunod, 0.25 times 3, obviously, 25 times 3, 0.75 sa taas para tayo. 0.75 over 8 or 0.09. 0.09. Sunod, since may mga value na tayo sa taas, alam na natin yan, 0.25 times 3, magiging 0.09. Sa taas, may value na tayo. Ayan na, kamali na ako sinulat. 0.28. Sana nakahabol, same naman to. Same lang naman yung value. Ngayon, may value na tayo na nagawa na natin lahat to. Isa lang yung gagawin natin. Ito. Isa-sum natin lahat ng value na to. Itong lahat na to. Para makuha natin yung variance. Ganyan lang kadali. Nakakatakot lang kasi naka-fraction pero hindi naman talaga. So, i-add nyo lang to lahat. Anong total para makuha natin yung variance? 74. Ang ganda nga ba to? Okay, 0.74. Ang dali, di ba? Yan na yung variance natin. Para makuha natin yung standard deviation, yung tinuro ko kanina nung past video, kahit anong value yan dito, value, ipupunta lang natin ito sa kabila. Ito, dito. So, maging square to ng value. Ay, square root ng value. Ngayon, since may value na tayo na 0.74, yung variance natin is 0.74. Punta natin sa kabila to, square root of 0.74 magiging 0.80, 0.86. Ang dali. Yan na yung sagot natin. Standard deviation na yan. Nasolve natin yung lahat. Actually, isang 1 week na lesson to. Ginawa lang natin dito ng madali. Yan lang kadali. Kung naintindihan nyo naman, thank you for watching. Load kayo ulit. Thank you.